totoo kaya na tataas na ang presyo ni PiCoin dahil sa mainnet wallet activation na siyang magdudulot na rin ng kanyang pagkakalista dito ay Binance? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, ulitin lamang po natin yung katanungan. Yung mainnet wallet activation na ating napag-usapan kanina ay ito nga ba ang siyang magdudulot ng Binance listing dito kay PiCoin? At siya na rin kayang magdudulot ng pagtaas ng kanyang presyo. Kaya yan ang siyang ating alamin sa video na ito. Pero umpisahan po natin sa unang katanungan kung ano po yung kasalukuyang nangyayari dito kay Pi Network ngayon. Ayan, ito po yung na-content ko po kanina. Yung tinatawag po na main wallet activation. Yan, na bagong feature dito kay Pi Network. Yan ang Pi Network ay inilabas po yung bagong feature na ito kung saan ang mga users na nakatapos po ng KYC or Know Your Customer Verification ay pwede na po nilang i-activate ang kanilang mainnet wallet. Kaya sa madaling salita ay pwede na po nilang makuha at gamitin ang kanilang PiCoins sa mismong Pi blockchain. Para sa matagal na pong naghihintay, isa itong malaking hakbang. Parang sinasabi po ng PiCore team na handa na kami. Ayan, handang-handa na kami. Yan po ang parang sinasabi ng PiCore team. Dahil dito ay nagsimula na po ang mga espekulasyon na baka malapit na siyang malista sa mga malalaking exchanges gaya ni Binance. Kaya yan po ang magandang pakinggan dito. Ngayon is bakit po mahalaga kasi ang mainnet wallet activation na ito? Dito sa mundo ng cryptocurrency ay hindi po sapat na may coin ka lang. Kailangan mo rin ng access sa blockchain kung saan ito gumagana. Kaya itong update ay parang paglabas ng gate. Gaya ng dati ay puro testnet lang. Ngayon ay may daan na para gumamit ng totoong PiCoin sa tunay na blockchain. Ayon po mismo sa PiCore team, ang feature na ito ay magbibigay ng mas maraming transparency o kalinawan. Matagal ng issue sa community ng Pi ang kakulangan sa transparency. Kaya ito ang isang paraan para ipakita na may nangyayari sa likod ng project. Ngayon is ito po yung isang malaking katanungan na gusto po nating malaman. Ano naman po ang koneksyon ng update na ito kay Binance? Ayan. Ang Binance, ang mga hindi po nakakaalam, ay isa sa pinakamalalaking crypto exchange sa buong mundo. At kapag nalista itong si Pi kay Binance, mas madali na itong mabili or maibenta. Pero meron pong isang malaking hadlang. At yan po ay walang iba kundi ang transparency. Marami pong eksperto ang nagsabi na isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa rin nalilista itong si Pi ay dahil po sa kakulangan ng malinaw na impormasyon tungkol sa operasyon ng project. Pero ngayon, dahil sa update na ito, mukhang sinusubukan po ng PiCore team na lutasin ang isyong ito. Yan po ulit, ang transparency. Mas madali nang makasali sa ecosystem. Ayan, ang mga bagong users dahil hindi na nila kailangang dumaan sa mahabang proseso. Ayon po sa team, ayan, this feature largely reduces the steps and time required for non-users to receive mainnet wallets. Ayan. Sa madaling salita ay mas mabilis na ang onboarding at kapag mas maraming tao ang nasa loob ng ecosystem, mas lalakas ang network. Ayan. Ngayon is dito naman po tayo sa technical analysis kung ano naman po ang sinasabi ng chart. Ayan, chart ni PiCoin ngayon. Kung titingnan po natin dito ang chart,
si Pi ay kasalukuyang nasa tinatawag na falling wedge pattern. Ibig sabihin nito ay may chance po siyang tumaas. Ang pattern na ito ay madalas na nagre-resulta sa breakout pataas. Ayon po sa mga analyst, posibleng pumalo si Pi sa presyong 0.71 sa mga susunod na linggo kapag nabasag po niya ito. Malaki ang posibilidad na umabot po siya sa $1 at yan ay sa kondisyon kung mababasag niya ang presyong 0.71. Ang isa pa ay kahit na bumaba si Pi ng 1.8% nitong nakalipas na 24 oras at kasalukuyang nasa presyong 0.58, hindi ito sinyalis ng tuloy-tuloy na pagbaba. Ayon po sa ADX line, yan, nakikita na rin natin dito sa chart ang ADX line. Yan po yung nasa ibaba na kulay red. Yan ay nagpapakita po ito na mahina ang current downtrend. Kaya kung pag humina pa ang selling pressure, may pag-asa talagang umangat ang presyo. Ngayon is posible pa talagang umabot sa $1 itong si Picoin ngayong taong ito. Base po sa mga technical at saka fundamental analysis ay may posibilidad. Pero tandaan natin, ang crypto po ay laging may kasamang risk. Hindi natin pwedeng sabihin ng 100% na aakyat ito. Pero may mga sinyalis na pabor kay Pi. Una ay ang pag-aayos sa kanyang transparency issue. Pangalawa ay ang pagdadagdag ng decentralization. At ang pangatlo ay ang posibilidad ng paglista sa mga top exchanges gaya ni Binance. Kung makakamit ni Pi ang mga ito, mas lalaki po ang demand. At kapag mas marami po ang gustong bumili, alam naman natin ang susunod na mangyayari. Siyempre, tataas ang kanyang presyo. Ngayon is pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay Pi Network. Para sa atin dito sa Pilipinas, maraming umaasa kay Pi Network. Marami po sa atin ang nagmina gamit lang ang ating cellphone. Kaya kung totoong lalabas na si Pi sa mga exchanges at tataas ang kanyang presyo, malaking tulong ito. Posibleng maging extra income or investment ang Pi coins na naipon natin ng libre sa mga nakaraang taon. Pero tandaan po natin, dapat laging may tamang pag-iingat. Siguraduhin natin na ang ating Pi wallet ay secure at kung sakaling mailista na ito, maging maingat po tayo sa ating pagbenta o pagbili. Huwag po tayong agad-agad mag-cash out. Aralin muna natin ang market movement at kung paano po tayo makikinabang ng mas matagal. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang ginagawa ngayon ng Picore team ay hakbang sa tamang direksyon. Matagal nang hinihintay ng marami ang aktual na gamit ng Picoin at ngayon ay may nakikita na tayong progress. Hindi pa ito perfect at marami pa rin dapat ayusin. Pero kung tuloy-tuloy ang improvements, malaki ang posibilidad na magkaroon si Pi ng magandang kinabukasan dito sa mundo ng crypto. Ang pinaka-importante dito ay ang pagkakaroon ng transparency at saka totoong use case. Dahil kung ito ay magiging isang active cryptocurrency na may malinaw na gamit at mas maraming taong gumagamit, tiyak na magbabago ang tingin ng mga exchanges at investors dito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.